Ang bida na patuloy lumalakas dahil sa Makina Kabanata 176 hanggang 201 nagpapatuloy. Gusto na daw kumain ni single mom ng itlog na may kasamang mahabang talong. Ayaw magpapigil ni single mom, gusto talaga nitong kumain kaya umibabaw na siya. Wala nang nagawa ang ating bida kundi pagbigyan ito sa gusto niya. Nagsabi yung anak niya bakit daw ang ingay hating gabi na, sisilipan sana niya ito kung may sakit ang nanay niya. Huwag daw itong mag-alala dahil nag-aral siyang magluto kasama ang ating bida. Tinanong nito bakit pawis na pawis ito. Pinabalik ito ni single mom, tatawagin na lang niya ito pag natapos na ang niluluto nila. Nakita ni Liu Ping na nakatuwad si single mom kaya sinalpakan niya ito ng malaking charger. Napasigaw na lang si single mom sa pagkabigla. Pinilit pa rin niyang maging mahinahon sa harap ng anak niya habang inaararo ng ating bida. Hindi isasama ni Liu Ping si single mom at ang anak nito, iniwan niya rin yung robot para magbantay sa kanila. Binigyan niya ng maraming lollipop si Sintong at umalis na sila. Nagsabi naman si single mom na hihintayin niya ito, susunod kakain ulit siya. Samantala binabaril ni Lee Sin yung ugat ng punong mulawin habang nag-computer si Kelly. Pinag-aaralan niya ang punong mulawin naging bulaklak dahil sa nanotechnology. Habang busy sila ay may sumabog sa likod, nagsabi ng kaya nitong wakasan ang katapusan ng mundo gamit ang halaman na ito. Paglingon nila sa likod ay nakita ang dalawang captain ng 7 Deadly Sins. Sinabi ni babaeng tamad malaki ang pakinabang ng halaman na ito at ang susi para makaligtas ang lahat at nanotechnology dahil sa hinaharap ito lang pag-asa ng buong sambayan ng Filipino. Isa rin ang halaman na ito sa mga susi kaya daw sila inutusan dito ni Zing Changsen Tambaloslos. Nagulat tuloy ang dalawang babae sa nalaman nila. Nagsabi naman si Kalbong seloso, tama na ang tsismisan. Kaya umupo na lang ito at simula na daw ng bakbakan. Inatake nito si Lee Sin, buti na lang nakalipad ito at nakalayo kaagad. Sabay binanata niya ng putok muli sa ere si Kalbong seloso, napakakunat daw ng mukha nito. Si Kelly naman ang umatake mula sa likod ginamit ang kakayahan nito. Huwag daw itong gagalaw ng masama, magaling daw, sabi ni Kalbong seloso. Pinilit talaga nitong kumawala, hindi daw siya katulad ni Valkyrie na mahinang nilalang. Nagulat sila dahil biglang lumindol ng 9.2 magnitude, sabay lumabas ang mga ugat ng punong mulawin. Tinalian silang apat, at napa-aray kopo na lang sila. Napunta sila sa taas nito. Sabay unang tinurukan at sinipsip ang lakas ni Kalbong seloso. Pinilit makawala ni babaeng tamad sa ugat, samantala yung dalawa na babae hindi sila makawala. Buti na lang dumating ang ating bida at tinulungan sila. Nag-sorry ito dahil hindi siya maagang dumating kasama si Sintong. Masayang lumabas sa kanyang itlugan si Malaking Didi. Napatanong si Liu Ping sino siya. Ito daw ang hinahanap na kumpletong mutant ni Zing Changsen Tambaloslos. Sumama daw ito sa kanya. Napa-aray kopo si babaeng tamad dahil tinusok ito sa tagiliran. Napatakbo na lang ito nang wala sa oras. Napakalakas daw nito, hindi niya naramdaman na tinusok siya sa tagiliran. Nabigo ang misyon nila, kailangan niya ng tumakas at magplano ng panibago. Malakas daw ito, sinaglit lang si tamad at seloso. Sino daw ang babaeng ito? Siya daw si Malaking Didi, nagpanggap na pulubi para i-prank ang ating bida. Siya si asawa ko, ang hari ng kagubatan. Hindi sila makapaniwala na may utak ang isang punong halaman. Huwag daw ipagsasabi ang sekreto niya. Nag-flex siya ng maraming ulong inipon niya para sipsipin ang utak. Ngayon alam na ng ating bida kaya pala walang ulo yung mga bangkay. Noong katapusan ng mundo namatay lahat tao sa pabahay kaya mag-isang lumaki ang halaman, nagkaroon ng utak, kaya nagsimula na siyang maghanap ng marami pang utak hanggang buong syudad na ang nasakop niya. Ito na daw ang glow up niya. Humanga si Liu Ping dito, kulang pa daw ang kaalaman niya, para daw siyang computer na walang pakiramdam. Tinanong nito paano siya magkakaroon ng maraming kaalaman dahil para lang siyang computer kaya sisipsip siya ng maraming utak para makumpleto. Tinalian niya si Liu Ping, hindi ito makawala sa ugat, kapag daw kinain niya ang talong nito ay baka makumpleto na siya. Bigla itong inatake ni Sintong, napansin niya na ito pala ang kailangan. Lumabas ang cursed energy, wag daw nitong hahawakan ng kuya niya. Alam daw nito na may dalawang pang perpektong mutant bukod sa kanya, si Scarlet Queen na hindi niya kaya at kapatid ng ating bida na mahina pa. Kapag kinain niya silang magkapatid, kumpleto na siya. Nagsabi si Lee Sin kailangan nilang makawala, hindi daw ito kayang tunawin ni Kelly dahil masyadong malakas ang kapangyarihan ng kalaban. Inatake ito ni Liu Ping gamit ang octopus na kamay, hindi siya nababawasan, sabay ginamit ang pinakamalakas na atake, laser mode, sumabog ang lugar. Hindi pa rin ito tumalab. Wag na daw magpakahirap ang ating bida dahil may halo ng nanotechnology ang katawan nito. Hanggat nasa kagubatan siya walang makakatalo sa kanya kahit nuclear bomba pa ito. Nilapit niya na si Sintong siya ang reyna ng kagubatan, malapit na siyang makumpleto. Nag-init na si Liu Ping, gagamitin niya ito ng mahika. Inatake niya ito sa likod, sabay idinikit sa katawan ni asawa ko ang hard disk. Tinitira daw siya sa likod ng asawa niya, kung kailangan daw nito ng kaalaman bibigyan niya ito.
Ipaparanas ni Liu Ping sa kanya paano maging tao. Gamit ang hard disk naglalaman ng kaalaman napatanong na lang ito papaano na ipasok ni Liu Ping sa ulo niya ang maraming kaalaman. Kailangan daw nitong tanggapin ang kaalaman na puno naman ng katalinuhan ang buong katawan ni Malaking Didi, sabay na puwersa siyang mag-evolve kapag kinyo lang daw ang kaalaman nito. Isasarado niya ang buong lugar para hindi makatakas sina Liu Ping tumakbo na sila palayo. Nasaraduhan ang buong lugar ng mga puno babalik sila sa ilalim ng pabahay dahil may kukunin pa sila doon na ayuda. Ang buong kagubatan daw ay sarado kailangan nilang magplano si Liu Ping at kapatid nito ay kukunin ang energy core si Lee Sin at Kelly ay pupunta sa warehouse para kumuha ng ayuda. Sa loob ng storehouse tinanong ni Lee Sin si Kelly tungkol sa sinabi ni Captain babaeng tamad na The Big One. Ang nakakaalam daw nito ay mga board of directors sa planong ito sinubukan itong pasukan ni Kelly gamit ang pangalan niya. Nagulat siya dahil hindi niya ito mapasukan imposible daw ito. Baka hindi daw totoong kasapi sa samahan si Kelly o may sekreto silang samahan kahit hindi niya daw ito mapasukan makikita niya kung sino ang gumawa ang bagong Roma Catholic daw ito. Pero nagtataka siya na ang nanotechnology ay pinasa sa New York, Amerika tinawag siya ni Lee Sin may nakita itong ayuda. Nagulat tuloy si Kelly sa nakita niya. Sa kabilang banda naman kinukuha na ni Liu Ping ang energy core naka-jackpot daw sila 1 taon daw ang itatagal nito. Hindi niya alam sinaniba ng masamang espiritu si Sintong kanina pa pala ito naghahanap ng pagkakataon. Tinanong ni Liu Ping kung anong pinagsasabi nito marami daw sagabal kanina sa kanya. Ngayon nasa awakening stage siya at sila na lang dalawa kakainin niya na ang ating bida. Masusolo niya ito naglayas daw si Sintong para mapalayo kay Liu Ping kaso tadhana na ang nagpa siya. Masamang espiritu daw ito hindi ang kapatid ng ating bida na mahusay na estudyante. Noong nagsimula mag-aral ito valedictorian, hinahanga ng lahat ng kaklase niya at umuwi agad sa bahay, kaso noong magdalaga ito gustong maging independent woman gustong gumala at mamasyal lagi, at noong namatay mga magulang nila lalo pa siyang naging pasaway na bata ayaw makinig, kaya nag-iba na ito at sinaniban ng masamang espiritu sinabi ni Liu Ping magaling na daw kapatid nito. Dahil sa pagpaporsige ng ating bida sinubukan labanan ni Sintong ang masamang espiritu pero kahit ano pa daw gawin ito magiging aswang pa rin ang kapatid nito. At ngayon malakas na ang masamang espiritu sa katawan ni Sintong, kapag pinatay niya ang nag-iisang pag-asa nito mawawalan na ng lakas ng loob si Sintong lumaban sa hamon ng buhay, tinawanan lang ito ni Liu Ping dahil nakahanda na siya kapag may nangyaring ganito. Nagalit ang masamang espiritu na komokontrol sa katawan ni Sintong at inatake nito si Liu Ping, bakit hindi daw nito kayang saktan ang ating bida? Nilabas ni Liu Ping ang dala nitong lollipop na paborito ni Sintong. Sa kabilang banda sa warehouse isa daw itong bakuna gawa ng bagong Roma Catholic para sa halamang mutant, kinuha ito ni Lee Sin at itinurok sa kanyang kamay. Bakit daw ito nagmamadali sinagot ni Lee Sin matagal nang mahirap ang pinagdadaanan ng buhay niya. Tinanong ni Kelly kung anong nararamdaman nito wala daw siyang nararamdaman wa-epic daw ang bakuna. Tiningnan ni Kelly sa monitoring na palibutan ng halaman ang buong lugar kaya hindi muna sila makakalabas. Kailangan daw nilang magawa ng paraan paano mahiwalay ang nanotechnology kay Malaking Didi sabay hinawakan siya sa balikat, paglingon niya kay Lee Sin ay naging invisible ito. Tinanong ni Lee Sin kung nakikita siya nito damit lang daw naging invisible ito, bagay daw sa kanya ang kakayahan nito sabay naghubad na si Lee Sin, hindi na daw siya makita ni Kelly kaya tumawa ito. Matagal na daw niyang gustong gawin ito nilamas nito ang malaking cocomelon, ngayon alam na daw nito kung sino ang boss sabay kumuha ng fire extinguisher si Kelly, at tinayre niya ito kaya nakita ang kahinaan ni Lee Sin. Sa kabilang banda naman si Liu Ping at ang kapatid nito ano daw ang ginawa nito sa katawan ni Sintong hindi niya makontrol pinakitaan siya ng 2 lollipop, hanggat iisang katawan lang sila hindi nito mapipigilan ang lukso ng dugo hindi kayang saktan ni Sintong ang kuya nito. Huwag daw siyang inaasar nito hindi siya maloloko sa 1 lollipop lang, tatakas sana ito kaso hindi siya nakawala sa kamay ni Monkey D. Luffy na humahaba. At pinagpapalo siya sa puwet dahil pasaway na bata ito hindi pa daw siya napapalo ngayon lang sa buong buhay niya. Ngayon niya lang ito naramdaman pinagpapalo siya sa puwet ng kuya niya. Kaso nasasarapan siya sa bawat palo sa puwet dahil daw ito sa lollipop, huwag daw ito sasagot sa matatanda galit na si Sintong kaso pinakitaan na naman siya ng lollipop. Naglalaway na ito hindi niya na mapigilan ang sarili kainin ang lollipop. Pagkadila niya dito ay bumalik ulit siya sa pagiging tao wala na ang masamang espiritu at masaya itong umiti na tinawag siyang kuya wag po. Nagyakapan ng magkapatid na kabalik na ito sa katinuan ng hina daw ang masamang espiritu nagpasalamat si Sintong sa laging pag-aalaga ng kuya niya. Sa kabilang banda naman sa itlugan ni Malaking Didi, galit na galit ito dahil kinyo lang siya ng enerhiya kaya nabitin siya uubusin niya daw ang katas ng lakas ni Liu Ping.
At dito nagtatapos ang Kabanata 176 hanggang 201. Maraming salamat po sa panunood niyo, mag-subscribe para laging updated sa buhay ni Liu Ping.